Okay? Acts chapter 13. Manatili na lamang po kayo nakaupo. May biglang po kong basahin sa inyo yan. Acts chapter 13. Sabi po diyan, and when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, nakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa presensya po ng mga kapatiran sa Orso. Maging sa amin natapos na junior church service, Diyos. Kailangan ko, Panginoon, na kami yung patuloy na patubayan muli. Muli namin, O Diyos, Banal na Espiritu, Ikaw muli magbigay sa amin ng pag-alalay at pangunguna sa aming pag-aaral, O Diyos. Kailangan ko, Panginoon, na patuloy mong gabayan ng bawat isa, maging mga kapatiran na marahil ay patungo pa lamang, Panginoon. Sila ay pag-ingatan mo, Diyos. Kailangan ko, Panginoon, muli na Ikaw pong mapuri namin na pasalamatan at maitaas sa pagkakataon ko. Patawad po, Panginoon, sa aming mga pagkakasala at pagkakaaling na nagagawa sa mga natin madalangin sa pangalan ng Jesus. Okay? So, pag-aralan natin mga kapatid, a man after God's own heart. A man after God's own heart. Ano? Walang paborito ang Panginoon. Pero meron tinatawag na a man after God's own heart na ang kanyang pangalan ay ang si David. Ano? So, ano po ba buhay ni David? Ayon dito sa ating binasa mga kapatid sa Acts chapter 13, siya po ang isa sa pumalit kay King Saul. Ano? At alam natin yung pagkakamali na nagampanan ni King Saul sa kanyang mga nagampanan. Maganda ang simula ni King Saul, maganda ang kanyang ibang naunang record, pero hindi may pagkakailan nagkaroon siya ng flaws. So, katunayan na mga kapatid na tayo mga tao rin, wala sa atin dito masasabi natin na flawless. Marahil flawless tayo sa ating mga kutis, pero sa ating mga buhay mga kapatid, hindi natin masasabi na tayo may mga flawless. Marahil lahat po sa atin may mga flaws pa rin. Even itong tao na pag-uusapan natin sa pagkakataon nito. Eh, sabi ngayon mga kapatid dito, nang tinanggal si Saul, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony, and said, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Sabi ng Panginoon. Now, ano po ba ang buhay ni David? So, ang hometown ni David, siya po ay taga-Bethlehem. Ano? Siya po ay taga-Bethlehem. Sa natin sa Luke chapter 2 verse 4. Luke chapter 2 verse 4. Sabi po diyan, and Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth unto Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. So, ang hometown ni David ay Bethlehem. At ang kanya naman naging trabaho ay siya ay naging shepherd, siya rin ay musician, naging armor bearer, naging soldier, at naging hari. So, tignan nyo, mula sa baba, pataas ang pataas. Yung naging trabaho niya, no? Shepherd, no? Nagpapastol ng tupa. Naging musikero. Ano? Naging musikero siya ni King Saul. Sa tuwing na si King Saul ay nagkakaroon ng anxiety, papatugtugin niya lang si David. Ano yung instrumento ni David? Harp. At nabibigyan na siya ng kapanatagan. At naging armor bearer. Dahil ang kanyang mga kuya ay mga sundalo. Ano? Siya ay tagadala ng mga pagkain ng mga kuya niya. At naging sundalo nung kanyang ginapi si Goliath. At kalaunan, dahil sa napakaganda niyang track record, naging hari.
na ipinalit kay King Saul. Yan na naman naging ng trabaho niya. No? So, ang kanyang family, ang pangalan ng kanyang tatay ay Jesse. No? Hindi po JC, kasi ako yung JC. Yung Jesse. Ano? At 7 silang magkakapatid. Ano? At syempre, kasama sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng 8 asawa. Kasama si Bathsheba. Ano? At isang daughter. Ano? So yan na naging yan ang kanyang family. Ano? At ang kanyang biblical reference mga kapatid, nabanggit siya mga kapatid, si David, 983 times. Ano? In New Testament references. At ang kanyang mga accomplishments, parang inaaral natin yung biography muna ni David bago natin tutukan yung anong lesson makukuha natin yan pastor kay David. Diba? Ang kanyang accomplishment is, syempre, he killed Goliath nung kabataan niya. Ano? Isang musmos, tinalo ang 10-footer. And naging friend niya si Jonathan, naging best friend niya si Jonathan, na kung saan anak ng Haring Saul. Ano? Included his faith, Hall of Fame, and ancestors of Jesus. So mula sa lahi niya ni David pa rin, dyan nanggaling po yung lahi pa rin ng ating Panginoong Kristo. So considered as si David ay ancestor ng ating Panginoong Kristo. At hindi lang yung mga kapatid, siya rin po ay nagsulat ng Psalms. Ano? 73 bear his name and may have written 30 without a name. So sa 150 na Psalm, 73 doon na may pangalan niya at yung 30 doon wala. So the remaining ay hindi na siya ang sulat. So madali sabi, may 103 na more or less na sinulat ni David mula dun sa Psalms. Ano? So, ano po ba yung pwede nating matutunan mula sa buhay ni David na tinawag siya ng Panginoon a man after God's own heart? Ano? Sabi po rin sa binasa natin mga kapatid, in-install ng Panginoon si David, a man after God's own heart, which shall fulfill all my will. Lahat ng kalooban ng Panginoon, kanyang gagampanan. So isang lesson na matututunan natin kay David ay yung kanyang strength. Yung strength niya. Kahit nung maliit pa lamang siya mga kapatid, actually doon pa lang sa pagiging shepherd niya. Sa pagiging shepherd niya mga kapatid, yung pagbibigay niya na ng protection sa mga tupa, buong kalakasan niya ng ginagawa yun . Imagine kapatid, habang sa kanyang pagbabantay ng mga tupa, hindi mawawala dyan na may mga lobo, may mga mababangis na hayop, na siyang ibig umatake sa mga tupa na yan. Pero nandoon yung strength niya, yung kalakasan niya, na kung saan handa niyang proteksyonan yung kanyang nasasakupan. Hanggang sa na-develop yung mga kapatid, hindi lang siya basta matapang. Kasi maraming tao mga kapatid, matapang, pero wala sa lugar. Pero ito si David mga kapatid, ang kanyang strength ay pwede nating pamalisan. Ano? So isa sa mga strength niya mga kapatid, he is a man of faith. Nung kinalaban niya si Goliath, ang ginamit niya lang kay Goliath ay yung kanyang sling at yung 5 bato. Samantalang bago ang lahat, sabi sa kanya ni King Saul, nung naghamon si Goliath, sabi ni Goliath na Philistine na kalaban ng Israelita, sino dyan ang gustong lumaban sa akin? So ang buong sandatahan ng Israelita ayaw lumaban sapagkat napakalaki ni Goliath. So nung narinig ni David na itong si Goliath ay iniinsulto na ang Diyos nila, ang Panginoon natin, sabi ni David, nung paghatid niya ng pagkain sa kanyang mga kuya, sino ba yung malaking tao na yan na taga-Filistin na iniinsulto ang ating Panginoon at ang ating bayan? Sabi ng kanyang mga kapatid, huwag ka na makailan dito, umuwi ka na. Hindi, iniinsulto niya ang Panginoon. Nung naghamon, sumagot siya, ako lalaban sa'yo. Ako lalaban sa'yo.
Kaya sabi ni Goliath, ano ko, isang aso na sisipain na ng batang musmus na kagaya mo? Kaya sabi ni Saul, sigurado ka, ikaw ang lalaban kay Goliath? Sigurado ako. Pinasuot sa kanya mga gamit ng sundalo, yung helmet, yung armor, yung espada. Sa maliit na bata isinuot, sabi niya, napakabigat. Tinanggal niya lahat yun, sabi niya, hindi ko subok yan. Pero itong tirador ko, yung sling niya, ito ang subok ko. Hindi sila makapaniwala sapagkat sa laki ng mama, yan ang gagamitin mo. Kaya doon pa lang sa isa sa strength ni David, mga kapatid. He was a man of faith. Na sa pamamagitan, mga kapatid, nang gagawin niya, kumilos siya sa pamamagitan ng merong pananampalataya sa Panginoon, na kahit itong maliit na bagay na ito, na tila baga walang saysay, kapag ito'y ginamit ng Panginoon, magkakaroon ng malaking impact. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa sarili natin, mga kapatid, na ako'y walang saysay na tao, ako'y walang kakayanan, o merong mga tao nagsasabi, wala akong kwentang tao. Sapagkat ang Panginoon, kapag ang Diyos ang gumamit sa atin, kahit sabihin ng ibang tao na tayo walang saysay, walang kwenta, pero tayo ginamit ng Panginoon, ang Diyos ang magiging sa atin. So sa madalit sabi, he was a man of faith. Kumuha siya ng 5 bato, ginamit niya, na naglaban sila ni Goliath, tinamaan si Goliath sa forehead. Isang bato lang, tinamaan siya dito. Ayon sa pag-aaral, mga kapatid, kahit sinong tao, kapag nag-crack yung forehead natin, babagsak talaga tayo. Si Goliath ay tao pa rin. Malaking tao lang. Tinamaan siya dito. Bumagsak. Sa madalit sabi, kapatid, sa pamamagitan ng pinagkaloob na kalakasan ng Panginoon kay David at sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, nagtagumpay sila. Ano? Kaya isa sa strength niya, mga kapatid, David was a man of faith. He was a man of faith. Sa ating buhay, mga kapatid, masasabi natin, meron po tayong mga Goliath ng buhay natin. Pag sinabi natin Goliath ng buhay natin, meron tayong mga giants na nakakaharap sa buhay natin. Lalo ngayon, mga kapatid, lalo po sa panahon ng pandemya na ito, isa sa malaking giants na kinakaharap natin ngayon, mga kapatid, yung pang-araw-araw nating kabuhayan. Yung gagamitin natin para sa susunod na araw. Yung kakainin natin para bukas. Yung panggamit ko sa susunod na araw. Paano yung mga anak ko? Paano na sila? Nag-aaral sila? Paano yung pangangailangan nila? Diba? Isa sa mga giants natin, mga kapatid. Pero mga kapatid, kagaya po ni David, he was a man of faith. Hindi kaiba yung pinagdaanan ni David nung hinarap niya si Goliath sa pinagdadaanan natin ngayon na kung paano nagbigay ng tagumpay ang Diyos. Pili mo mga sundalo nandoon, equipped, trained, malalaking tao rin, pero natatakot sila doon sa giants. Pero itong musmus na maliit, na ang tanging baon na kapatid ay pananampalataya sa Panginoon, hinarap itong Goliath. Hindi natin kailangan maging magaling, maging matalino, maging malakas, para lang makasurvive sa panahon natin ngayon. Ang pananampalataya natin sa Panginoon, na kaya niyang i-sustain ang pangangailangan natin, sapat. Ang pananalig, paniniwala sa Panginoon, sapat. Kaya mga kapatid, prinsipyo ko rin If you have Christ, you have all. Because Christ is all. Napatunayan namin sa aming pamilya, hindi kami pinabayaan ng Panginoon ng panahon ng pandemya. Panahon ng lockdown, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Pastor, kasi may baka marahil, meron kayong ganito, meron kayong ganyan. Hindi. Ang meron na kami din ay pananampalataya. Tama po? Kaya kung babalikan natin, mga kapatid, balikan natin yung lockdown lang hanggang ngayon. Ito mo sa tagal-tagal sa dinami na ng tinama, mga kapatid. At iba sa ating kapitbahay pa mga tinama. Nakatindig ka pa rin ngayon. Sabi ko nga, mga kapatid, kagaya na sinabi ko na nakaraan, kung tayo hindi magkaroon ng virus, in-extend ng Panginoon ang kahabagan sa atin.
Amen. Extended ang kahabagan. Ano? Kaya yan ang isa sa strength ni David. He was a man of faith. Ano? Hindi lang yung mga kapatid. He was also courageous in battle. Meron siyang courage. Talagang kung laban eh. Hindi niya inurungan si Goliath eh. Hindi niya inurungan yung mga kalaban niya nung siya'y sundalo. Ano? Sabi niya, kung si King Saul pumapatay ng 1,000, si David pumapatay ng 10,000 sa gera. He was courageous. Ano? Na hindi siya basta uurong, sige, boy pa ako eh. Ano? Alam niyo, prinsipyo mga kapatid, hanggang humihinga ka, andiyan pa yung pag-asa mo. Buhay ka pa eh. Huwag natin sabihin na, kagaya ng sinasabi ni Jaworski, never say die. Ano? Hindi ko na may nabutan si Jaworski, pero ayon sa mga naging fans niya, tumatak talaga sa isip nila, never say die. Diba? Magkaroon tayo ng courage. Hindi lang yung mga kapatid, isa sa naging strength niya, ay naging compassionate din siya towards others. Compassionate. Ano? Saan siya naging compassionate? Naging compassionate siya kay Jonathan. Ano? Kahit si Jonathan ay anak ng hari na gustong pumatay sa kanya. Hindi niya kinakalimutan kaibigan ko. Hindi niya dinadamay. Hindi naman ikaw kailangan madamay. Dahil you are my friend. Naging compassionate din siya sa iba. No? At hindi lang yung mga kapatid. Alam niyo bang strength din ng pagkakaroon ng respeto? Si David ay meron din pong respect for authority. Authority. So kung yan ay inalaga, mga kapatid, dapat natin i-respeto. Kagaya po nito, si King David, paano natin nasabi na siya po may respeto sa authority? Si King Saul, panahon na yon ay hari. At siya ay sundalo ni King Saul. So sa sobrang nagkaroon ng pagkaingit si King Saul sapagkat ang bukang bibig na ng bayan ng Israel noong panahon na yon, mas magaling si David kay King Saul. Mas malakas si David kay King Saul. Sapagkat si King Saul pumatay lang ng 1,000 sa gera, while si David ay pumatay ng 10,000 sa gera. David, bukang bibig na ng tao si David. So bilang hari, nagkaroon ng kakaibang mindsetting si King Saul. Bakit puro kayo David? Hindi na sinisigaw na King Saul, King Saul. Sapagkat nagkaroon siya ng kalakasan. Ngayon, nagkaroon ng kaisipan si King Saul, gusto niya nang patayin si David. Ilang beses niya pinagtangkaang patayin si David. Pero alam ni David yon. Pero never niya, mga kapatid, never niya napaghigantihan si King Saul o magrebelde sa harapan ni King Saul. Sapagkat sabi niya, iyan pa rin ay itinalaga ng Panginoon. At ang Panginoon na nagtalaga dyan, ang Diyos din ang mag-aalis dyan. Kita niyo po? Kaya kagaya po mga kapatid, isa po sa strength ni David na pwede din natin gawing strength ay yung respeto sa authority. Lalo tigit sa panahon natin ngayon mga kapatid. Marami po mga itinalaga na authority sa panahon natin ngayon. So we need to respect them sapagkat ang Diyos ang nagtalaga dyan. Ano? Hindi ako one-sided, ano? Pero sabi ko nga, dito sa atin sa gobyerno natin, wala tayong makikitang tama. Dahil marami nagsasabi na puro mali ang nakikita. Pero para sa akin, ayon sa salita ng Diyos, kung sino yung nakaupo, yan ay dapat ipanalangin. Kahit sino pa yan. Ano? Dapat irespeto ang kanyang opisina. Sapagkat naniniwala tayo kung bakit nandiyan yan. Sapagkat ang Diyos ang nagtalaga niyan. Kung yan ay gumawa ng kabulastugan, ang Diyos din magalis yan. Naniniwala ko doon. Nangyari na yan dito sa Pilipinas. May inalis talaga. At ipinasok mas malala. Tama? May inalis, tapos may pinasok. So hindi ko po pinag-uusapan ng politika, pero pinag-uusapan ko po mga kapatid kung paano kumilos ang Panginoon sa atin when it comes to authority. So what we need to do mga kapatid is we need to respect them. Kaya nga tayo mananampalataya, we don't join rallies against government.
But instead, na nakikita tayo hindi magandang desisyon o ginagawa ng gobyerno natin, we pray for them. O, nakita natin, Pastor, parang hindi tama nangyayari sa gobyerno. Sama tayo sa rally? Para saan? That is an act of rebellion. At rebellion ay hindi gusto ng Panginoon. So what we need to do, mga kapatid, as a believers of Christ, we need to pray for them. Ano? Meron po, humihiga-higa dyan sa loop, sa sahig, pupunta sila, magrarally, naka-social distancing naman daw sila, naka-face mask naman daw sila. That's not the will of God. We need to respect the authority as our strength. Eh, may hindi na tamang ginagawa pa, so you need to pray for them. As the Word of God says, we need to pray for them to those who are in authority. No? Mula sa simula, pag-pray natin yung mga dito sa ating sa lugar natin, mga kagawad, mga kapitan, mga tanod, hanggang sa mayor, congressman, lahat sila hanggang sa presidente. Pag-pray mo, banggitin mo kung kilala mo. Tama po. Hindi yung magdadala tayo ng plakad, magpapakapagod ka, magpapakapagod. Bumaba, resign, bumaba. Hindi tayo papakinggan ng gusto. Tama po. So one of the strength of David is respect for authority. Ano? And hindi lang yung mga kapatid, even the repentant. Yung nagkasala siya mga kapatid, na booking ang kanyang kasalanan at nirebuke siya ng kanyang propeta. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, marunong siyang tumingin, umamin sa kanyang pagkakasala. Hindi na siya naghanap ng sisisihin kasi nature ng mga tao naturally kapag nasukol, naghahanap ng sisisihin. Tama? Pero dito sa panahon na ito ni David, isa sa mga naging strength niya, nung nakayag ang kanyang kasalanan, naging repentant siya. Inamin niya ang kanyang kasalanan. Diyan nga nabuo yung ginawa niya na siya po'y nagbuhos ng abo at nagsuot ng sako. Ano? Nowadays, mga kapatid, ginagawa dito sa atin ng mga RCC, nilalagyan na dito. So the biblical reference is this, mga kapatid. Sila po talaga nung araw, binubuhusan talaga ng abo dito. As a sign of humbleness sa harapan ng Panginoon naman, pinagsisisihan silang kasalanan. Pero hindi na dapat ipagpatuloy pa yun dahil tapos na yun. Ano? Nasabi, kailangan mo magsisi sa iyong kasalanan. Ibinaba niya talaga sa sarili niya, kaya naging repentant siya. At nagbunga yun ng humbleness. Siya'y hari, ibinaba niya ang sarili niya sa harapan ng Panginoon. Kung siya'y naging hari na nito eh. Nabuking ang kanyang kasalanan. Nakakita ang kanyang kasalanan. Instead na mas lalo niya pagtakpan ang kanyang kasalanan, naging repentant siya. Isa sa strength yun, mga kapatid, pag-amin sa sarili nating pagkakamali. Ano? Nagkamali ako, nagkasala ako, patawarin ako. Hindi maghanap pa tayo sa ikaw kasi, kung hindi dahil sa iyo eh. Kung hindi dahil sa kanila, kung hindi dahil sa ganito, hindi ako ganito. Aminin natin kung tayo may flaws. Ibaba natin sa sarili natin. Ano? Sabi ng Panginoon, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Ang Diyos ang mag-angat sa'yo. Ano? Not only that, naging strength ni David is prayer and praise. Ano? Sa kalagitnaan, sa tuwing meron silang battle, lagi siya kumukonsulta sa Panginoon ng prayer. Lagi siya nagpupuri sa Panginoon. Kahit sabi natin na in bad times, we still pray and praise to God. And even in good times, syempre. Kasi madalas po tayo mga tao, no, hindi naman po siguro lahat. In bad times, mga kapatid, instead of praying, nakakulot na yung noo natin pag may problema na tayo. Ayaw natin ng kausap. Kaya minsan, hindi mo intensyong sigawan yung anak natin pagka nakipaglaro, naglambing sa'yo. Lumayo ka nga muna sa akin. May problema ako. Diba?
Si David hindi naman naliligtas dun sa mga problema. But still, one of these is trying, mga kapatid, is prayer and praise. Kahit na nandun sa kalagitnaan sila ng mga problema ng pagsubok, he still pray to God and praise God. Ano? Na hindi niya pa rin kinakalimutan ng Panginoon kahit may problema siya. Yung nga mas maganda, mga kapatid, may problema ka, huwag kang lumimot lalo. Ano? Lalo po sa panahon natin ngayon, na pwede nating ma-adapt ito. Wala tayong pwedeng pagkatiwalaan at kapitan ngayon kundi ang Panginoon. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, put not your trust in prince and princesses. Sabi, Pastor, kahit pwede naman ang presidente, maniwala tayo sa presidente. Pwede kang sumunod sa authority. Pero hindi mo pwedeng sabihin ng pag-asa mo yung presidente. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, put not your trust in prince and princesses. Huwag sa mga tao na sa authority ilagay ang pagtitiwala. Sa halip, sabi ng salita ng Diyos, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, we need to acknowledge God and God shall direct our path. See? So, prayer and praise. Kahit po sa panahon natin ngayon, may sitwasyon tayo ngayon. Ano? Lahat tayo rito, may iba-ibang pinagdadaanan. Pero itong prescription na ito na prayer and praise, lagi pong effective. Hindi natin pwedeng maging katwirang pastor, may problema ako, hindi mo na sige ako mag-a-attend. Mas lalo nga dapat tayo kumbatin sa Panginoon at ibigay natin. Kasi sabi ng Panginoon, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ibigay natin sa Kanya yung mga anxieties natin dati. Sapagkat ang Diyos ay mayroong pakialam sa atin. Hindi yan pwedeng sabihin na natin na alisin naman ng Panginoon niya ng pusa eh. Hindi niya alisin yan kung hindi mo ibibigay. Tama po? Ibigay natin. Paano natin mabibigay? Sa pamamagitan ng prayer and praise. Ibigay natin sa Panginoon. Ano? It seems parang madali lang sabihin, pero kung sisimulan mo na ngayon, magiging kasanayan mo na. Magsisimula yan sa isip, tama? Thoughts produce action. Action produce habits. Habits produce lifestyle. Nagsisimula sa mind setting. Isipin mo natin. I-set mo na yan sa isip mo. I-set mo na yan. Meron akong ganito sitwasyon. I need to pray. I need to praise my God. Magkakaroon ng action yan. Magiging habit. Magiging lifestyle. Tama? Kaya kahit may problema kang Kristyano ka, kahit meron kang problema, may sitwasyon ka, may circumstances ka, dahil naging lifestyle mo na, na-set mo na sa isip mo, naging lifestyle mo na, that you will praise God. That is your strength. That is David's strength. And can become your strength also. Kahit may sitwasyon ka, you always smile. Nakangiti ka pa rin. Hindi halata na may sitwasyon. Tama? And hindi lang yung mga kapatid, last time, strength ni David na pwede nating matutunan is yung kanyang wisdom as a leader. Magaling siya. Binigyan siya ng wisdom ng Panginoon sapagkat sabi ng salita ng Diyos, kung sino man sa atin dito nagkakaroon ng kakulangan sa wisdom, let him ask. Ibibigay ng Panginoon. Minsan, pagdating sa decision making, may mga sitwasyon tayo mga kapatid, pagdating sa decision making, ang inaasahan natin yung sarili natin. Pero sabi ng salita ng Diyos, we need to ask God for wisdom in making decisions. Lalo sa panahon natin ngayon, napakahirap magpasya. Kagaya po sa aming trabaho, sabi ko nga, parang 70 to 80% mga walang trabaho. Pero hindi naman sila kinakausap ng company na o binibigyan ng assurance sa ganito, ganyan. So, yung iba, nag-resign. So, yung iba naman, ayaw mag-resign. Dahil, hindi daw nila tiyak kung makakakita pa sila ng trabaho.
So, nahihirapan sila magdesisyon. Ano ba ang gagawin? So, in times na katulad ng gano'n mga kapatid, tayo po may ganun tayo circumstances. We need to ask God for wisdom. So, si David mga kapatid, he consistently asked for wisdom to God para pangunahan niya ang bayan ng Israel. Kaya sabi ngayon ng Panginoon kay David, tinawag niya itong a man after God's own heart, which shall fulfill all my will. Aking kalooban, aking kagustuhan, gagampanan ko. Ano? So yan po yung strength ni David, mga kapatid. Natungayan natin yung kanyang strength, nakita natin yan na yung strength niya, pwede natin maging kalakasan niya. Ano? Now, syempre, si David ay tao pa rin. Si David pa rin ay isa pa rin makasalanan. Hindi mo mawawala, kapatid, sa buhay niya, yung kanyang kahinaan. Kung tayo may kalakasan, pero hindi tayong kahinaan. So ano po ba ang mga weaknesses? Weaknesses of David. Unang weakness niya is adultery. Adultery, kapatid. Balikan natin una, ilan na naging asawa ni David? 8, kasama si Bathsheba. Ano? Naging kasalanan niya yun dahil yun ang naging kahinaan niya. Kahinaan niya yun. Weaknesses niya yun. Adultery. Imagine, 8 asawa. Kasama yung concubine niya si Bathsheba na may asawa na si Uriah, na nalaman niya may asawa, itong kanyang isang mighty man ito, dinala niya sa gera at sa front line. Kaya pag salpukan ng gera, yung asawa ni Bathsheba, patay. So yun ang na-reveal nun, yung kasalanan niya, kahinaan niya, weaknesses niya. Adultery. Ano? Hindi lang yan, murder. Patasin na saan siya pumatay, Pastor? Sinong pinatay niya? Yung mga gera ba? Hindi yun. Yung pinagplanuhan niya, ang kamatayan ni Uriah. Si Uriah, napakamatapat na sundalo niya at isa sa mga mighty men niya. Pinadala doon sa gera, nasa front line. Kung salpukan kagad, unang mamamatay yung talaga. Pinagplanuhan yun. Tandaan nyo, murder na kapag pinagplanuhan mo kamatayan ng isa. Kapag pinagplanuhan mo yung pagpatay, hindi man siya yung pumatay, pero siya ang gumawa ng plano para mamatay siya. Para ano? Para makuha niya si Bathsheba. So, kahinaan niya yun. Nagawa niya yun because of adultery. Ano? And syempre, isa sa naging weaknesses niya, kahit siya naging magaling na hari, naging matalinong hari, naging magaling na sundalo, naging poor father naman siya. Hindi niya naturuan ng mahusay ang kanyang mga anak. Nagrebelde pa sa kanya. Ano? Yung isa niyang anak, nagrebelde pa sa kanya. Sapagkat yun ay kasama na sa pagpalo sa kanya. Ano? Hindi siya naging magaling na tatay. Isa sa naging kahinaan. No? At hindi na yung mga kapatid. Isa sa weaknesses niya is pride in ordering a census after God told him not to. Pride. Nagkaroon siya ng pride. Tandaan niyo mga kapatid, bago ka magkaroon ng pride, nasa proseso, nagsisimula sa maliliit na kasalanan hanggang sa nagkakaroon na tayo ng pride. Ano ko? So yan po naging kahinaan ni David. Although marami siya naging strength, no? Makita natin yung imperfection pa rin ng tao. But still, sinabi pa rin ng Panginoon kay David, he is a man after my own heart. Ano? Sapagkat kahit nagampanan ni David yung mga bagay na yan, yan ang naging kahinaan niya, yan pa rin na ibinigay niya sa Panginoon. Kagaya niya, yung pag-commit niya ng adultery and murder, nung na-reveal niya ng Panginoon, yan ay pinagsisihan niya. Yan ay pinagbayaran niya. Actually, nagkaroon siya ng 4 na patong na palo galing sa Panginoon. Ano? At naging kabayaran na rin yan yung pagiging isang poor father niya. Ano?
So yan po ang kanya naging weaknesses. Nakita natin yung strength niya, nakita natin yung weaknesses niya. Ano? So ano naman po ang ibig sa ating iparating ng buhay o lesson ng buhay ni David sa buhay natin ngayon? Number 1, mga kapatid. The need for self-examination. Ano? Kailangan natin magkaroon ng self-examination. Ano? Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, verse 3 hanggang 5. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but thou considerest not the beam that is in thine own eye? Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye? And behold, a beam is in thine own eye. Thou hypocrite, first cast out of the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Ito po yung mensahe dyan. We need to have a self-examination. Hindi natin kailangan i-examine yung iba. Pero sabihin natin, bakit sinabing a man after God's own heart si David, kayo ang titindi ng kanyang kasalanan? Hindi niya deserve. Sometimes, we judge other people at ino-opera pa natin, nakita natin yung mali, nakita natin yung muta, pero hindi natin napansin, tayo mismo may sarili pang muta. So before we ask na, kapatid, tanggalin ko nga yung muta mo, you need to remove your own mote first. Baka meron tayong sarili. So, ang lesson doon mga kapatid, we need to have a self-examination first bago natin makita yung iba. Bago natin punayin yung iba, kung may nagbigay sa atin ng critic o ng komento na mayroon tayong pagkakamali, suriin na natin. Pero huwag na natin balikan, ikaw nga eh. Diba? Suriin natin. Ito po lesson sa atin mga kapatid. The need for self-examination. Suriin natin maigi yung sarili natin bago natin suriin yung kapwa natin. Ano, minsan puna tayo ng puna sa iba. Pero hindi natin napapansin, meron din tayong sarili. Tama po? Kaya sabi din ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 5, ano? Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Simulan mo muna, alisin yung sarili mo para makita mo ng malinis at malinaw yung mote ng kapwa mo. Kasi baka yung nakikita mo, yung sarili mong mali, hindi yung mali ng iba. Diba? Baka ikaw pala yung kailangan tanggalan ng muta. Ano? Sino na nagkaroon ng sore eyes dito? Diba? Ako nagkaroon ng dalawa pa eh, diba? Parang hindi mo maidilan talaga yung mata mo. Tapos, puro muta talaga. See? The need for self-examination. Ano? At pangalawang lesson ng matututunan natin dito, we cannot escape the consequences of sin. Kahit si David ay naging hari, ganun siya kagaling, ganun siya kalakas, at binasagan ng Panginoon naman after God's own heart, tandaan mo ito kapatid, tandaan natin lahat ito. We cannot escape the consequences of sin. Kung may kasalanan tayong inaalagaan, may kasalanan kang ginagawa ngayon, remember this kapatid, you cannot escape the consequences of sin. Si David, hindi niya nagawang pagtakpan sapagkat inireveal ng Panginoon sa kanyang propeta ang kanyang nagawang kasalanan. Nakita ng Panginoon ang kasalanan niya, inireveal ng Panginoon. At mula sa kanyang propeta, nirebuke siya. Ano? Nirebuke siya. Ano? We cannot escape mga kapatid. Ano? Tignan natin 2 Samuel. 2 Samuel chapter 12 verse 12. 2 Samuel chapter 12 verse 12. For thou didst it secretly, but I will do this thing before all Israel and before the sun. And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord.
And Nathan said unto David, The Lord also hath put away thy sin, thou shalt not die. Howbeit, because they by this day thou hast given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, the child also that is born unto thee shall surely die. And Nathan departed unto his house, and the Lord struck the child that Uriah's wife bare unto David, and it was very sick. So, nung nagsama na sila ni Bathsheba, nagkaroon sila ng anak. Pero na-reveal yung kasalanan niya na tinago niya for a long time, secret talaga. Kaya sa pamamagitan ni Prophet Nathan, ni-reveal. Sabi ni Prophet Nathan ngayon, ang Diyos ay tinanggal na ang kasalanan mo. Kaya hindi ka na mamamatay. Pero, yung bunga ninyo ni Bathsheba, na una ninyong anak, yan ang siguradong mamamatay. Sabi niya. So, kung nangyari, pagkatotoo, we cannot escape the consequences of sin. Tinatawag na si David eh. Pero yung consequences ng kasalanan, hindi yan makakaligtas. Sapagkat sa bawat ginagawa natin kasalanan sa Panginoon, papatawarin tayo ng Diyos. Pero hindi mawawala yung consequences. Tama po? We cannot escape. Pangatlo mga kapatid, God forgives sinners who confess. So, anong ginawa ni David sa 2 Samuel chapter 12? He confessed it. Sabi niya kay Nathan, I have sinned against God. Kaya sabi ni Nathan ngayon kay David, pinatawad ka na ng Panginoon, ang kasalanan mo inalis na ng Diyos. Pero yung unang anak niya ni Bathsheba, mamamatay. Pero ang punto doon kapatid, na lesson sa atin, ang Diyos nagpapatawad kung tayo po ay hihingi ng kapatawaran sa Kanya. Ano ho? Sabi ng 1 John 1:9, But if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Ano? And number 4, the lesson sa atin mga kapatid, we need to pay attention to our family. Pay attention to our family. Mga kapatid, bigyan natin ng buwang pansin, bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng oras yung ating pamilya. Lalo kung may pamilya na tayo, bigyan natin ng panahon. Tignan niyo po si David mga kapatid, naging poor father siya. Nagrebelde sa kanya yung isa niyang anak. Ano? Nagrebelde sa kanya. Although meron siya isang anak na naging magaling naman. Sumunod sa kanya naging hari. Ano? Kasi sabi dito in 1 Timothy chapter 5 verse 8. 1 Timothy chapter 5 verse 8. But if any provide not for his own, especially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel. Ang infidel, ibig sabihin niya na unbeliever. Ano? Kung hindi po tayo magbigay ng pansin, magbigay ng tamang provision para sa ating family, sabi po na salita ng Diyos mga kapatid, yan ay mas matindi pa kaysa sa isang unbeliever. Kaya kung pababayaan natin mga kapatid, alam niyo, ang pagpapabaya sa pamilya, kasalanan. Sobrang kasalanan niya. Kaya hindi natin dapat pabayaan yung family natin. Kasi ang pagbibigay ng kapabayaan sa family, ganoon na lang natin iwanan kasalanan. Ano? So we need to pay attention to our family. And number 5 mga kapatid, God looks inside, not outside of us. Dahil nyo kapatid, ang Diyos, kahit sa oras na ito, hindi tumitingin sa mga panlabas na anyo natin. Tumitingin sa mga puso natin. Ano? Saan natin may kita? 1 Samuel chapter 16, verse 7.
1 Samuel chapter 16, verse 7. Sabi niya, "But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart." Tumitingin ang Panginoon sa puso, hindi sa panlabas tayo. Marahil sabihin natin, meron tayong anyong mahusay ngayon. Meron tayong mga ginagawang magaling ngayon. May mga ginagawa tayong matuwid ngayon. May mga kasanayan tayong mahusay at tama naman morally. Pero remember this, kapatid. Remember this. Ang Diyos hindi tumitingin dyan sa nagagawa natin panlabas. Tumitingin ng Panginoon kahit po sa oras ito sa mga puso natin. Ano? Sapagkat nakikita ng Diyos yung hindi nakikita ng tao. Alam niyo po yan? Hindi natin nakikita yung nakikita ng Diyos, pero ang Diyos nakikita niya yung hindi natin nakikita. At yun ay ang mga puso natin sa pagkakataon na ito. Hindi lang basta naniniwala ang ating Panginoon sa kung ano ang ating ipinakikita outwardly, pero nakikita ng Panginoon kung ano nasa puso natin. Kaya nga mga kapatid, nakikita niya kasalanan ni David. Alam niya kung si David ay nagsisisi talaga. Alam niya. Ano? Now, we need to remember that, kapatid. Kahit wala po nakakakita sa ating ibang kapwa natin mananampalataya, kahit hindi tayo nakikita ni Pastor, kahit hindi tayo nakikita ng ibang mga manggagawa ng simbahan, remember this, ang Diyos nakikita ka. Kahit nandoon tayo sa ating closet ng ating bahay, kahit nandoon tayo sa sulok ng ating bahay, remember this, nakikita ka ng Panginoon. We cannot hide from God. We cannot hide our sins from God. We cannot escape the consequences of sin. Tama? At pang-anim, last na po, na lesson natin na matututunan kay David is we need to listen to the wise counsel of others. Wise counsel. Kung may nagpapayo na po sa atin ng tama, sundin natin. Wise counsel. Ano? In Proverbs chapter 15. Proverbs chapter 15 verse 22. Without counsel, purposes are disappointed. But in the multitude of counselors, they are established. Ano? Kapag maraming counselor, na ibig sabihin ng counselor dito mga kapatid, hindi po yung mga konsyal natin sa ating komunidad. Counselor, kapatid, yung nagbibigay po ng mahusay, matuwid, at tamang payo. So kung meron na po nagpapayo sa atin ng mga makadiyos na payo, at ayon po sa salita ng Diyos na payo, mabuting sundin natin. Sapagkat si David, pinayuhan ni Nathan. Pinayuhan niya bago pa lang mapunta diyan, malugmok, mapasok sa kasalanan. Pinayuhan niya. Pero hindi niya pinakinggan yung payo ni Nathan. Kaya nung napasok niya yung kasalanan, ibinigay na yung huling mensahe ni Nathan sa kanya na ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, pero ang iyong magiging anak ni Bathsheba ay mamamatay, nawala na lang si Nathan. See? So we need to listen. Another verse in Proverbs chapter 19, verse 20 hanggang 21. Chapter 19, verse 20 hanggang 21. Hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end. There are many devices in a man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. See? Sabi dito ng Psalmist, ng Proverbs, makinig tayo sa mga counsel. Makinig tayo sa mga payo. Ano? Tanggapin natin yung mga binibigay na instruction at ikaw ay magiging maalam pagdating ng dulo. Kagaya po sa panahon natin ngayon, marami po nagbibigay ng tamang payo paano tayo makaiwas o paano mo ma-prevent na ikaw po yung magkaroon ng virus.
So binigay sa atin mga kapatid, we need to wear this, put this, use this. That is a wise counsel and instruction. At pagdating ng dulo, kung susundin mo yun, binibigay nila yung assurances kapatid na hindi ka basta makakawa. So pinapractice natin, ginagawa natin ngayon, sumusunod tayo, di natin kasi pwede sabihin kapatid na, Kristiyano ako eh, may Diyos ako eh. Kahit di ko na gamitin yan eh, hindi ako pabayaan ng Diyos. Sigurado ka? Kung hindi ka sumunod sa payo na binigay ng Panginoon, iprinobide ng Panginoon yung mga health workers. Yung nagbibigay ng payo, pinrovide ng Panginoon. Hindi ka nakinig, sabi ng Panginoon, you need to hear counsel and instruction. Nagkasakit ka. Sabi mo, Lord, poproteksyonan mo ako. Teka lang, sabi siguro ng Panginoon sa'yo. Teka lang, sinunod mo ba yung binigay kong counsel sa'yo? Di ba hindi? Kung hindi ka nagpe-face mask, kagaya nung isang attorney na kilala. Ayaw na, hindi siya naniniwala sa sakit. Nagpapa-interview, walang face mask. Lumalabas, walang face mask. Diba? So we need to listen. Eh, sabi dito ng Panginoon, hear counsel. Verse 21, there are many devices in man's heart. Napakaraming devices. Ano po ibig sabihin? Napakarami sa tingin natin tama. Sa tingin namin, ito yung tama. Sa tingin ko, ito yung mahusay na gawin. Ito mo. Pero sabi ng salita ng Diyos, there are many devices in man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord shall stand. Kahit napakarami natin sa tingin natin alam na tama, mananatili kung ano yung salita ng Panginoon. Hindi mananaig kung ano yung sa tingin mong tama. Pero mananaig pa rin kapatid kung ano yung sinabi ng Panginoon. So we need to hear a wise counsel from the Word of God. At mo kapatid, hindi mo na ito maririnig sa iba. Maririnig mo lang ito sa simbahan ng Panginoon. Sapagkat sa panahon natin ngayon, napakadami pong samahan yan. Ang nasusunod na lang kung ano ang kanilang gusto at hindi kung anong gusto ng Panginoon. Tandaan niyo kapatid, from the moment kapatid na tayo pinagsuko ng buhay sa Panginoon, sa pagsunod natin ng tubig ng bautismo, hindi na natin pag-aari sarili natin ngayon. Instead, kung ano ang gusto ng Panginoon natin, siyang mangyayari sa atin. At ginagamit na lang natin itong katawan natin na ito mga kapatid to glorify our God, not to glorify ourselves. Amen? Amen. Tapos David mga kapatid, matatawag talaga na a man after God's own heart. Amen? Sapagkat kahit sa kabila ng kanyang cross, nagkaroon pa rin siya ng rebound or bounce back sa Panginoon. Bumalik pa rin siya. Na-rebound pa rin. Hindi nagpatuloy kapatid na siya pinawala sa Panginoon. Nagpatuloy. Bali nagkasala, pero nagpa-rebound. Amen? At yan po ang ating aralin para sa umagang ito, para sa ating Sunday school. Amen. After God's own. That is David. Wala nang ibang pinangalanan dyan. Hindi tayo si David. Pero yung mga meron na katangian na strengths David, pwede natin i-acquire. Pwede natin gayahin. Pwede natin i-acquire. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, nakita sila at Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat Panginoon sa aming aralin sa umagang ito para sa aming Sunday School. A man after God's own heart, which is David, Panginoon. Nakita namin ang kanyang strength, nakita namin Panginoon ang kanyang weaknesses. At mula po dito sa kanyang talabuhay o Diyos, nakita namin Panginoon na meron kami mga bagay na siyang dapat namin matutunan ng Diyos. May mga puntos po sa aming buhay na siyang aming dapat na mailan. O Diyos, maraming salamat po sa bagay na ito. Dalahin ko Diyos sa aming pagpapatuloy sa aming preaching service. Ikaw po patuloy na banguna sa amin, bigay po ng gabay. Patuloy dalahin ko mga kapatiran na sila po'y pagpalain mo Diyos. Paalalahanan sa gawain po. Maraming salamat Panginoon at dati ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.